Naku po, heto na. Shocking to, just now, breaking news, lagot, taong bayan, Bay M, shock dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! TV. Ayan, Balitang Pinoy TV. At eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga bagong trending at exclusive break. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na matutunghayan natin at boses na bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre supportahan natin yan si Sir Banat Bay. Bisitahin nyo ang kanyang YouTube channel and syempre huwag nyo kalimutan din mag-subscribe para maging updated kayo sa mga vlogs, sa mga inilalabas na update ni Sir Banat Bay. Ayan ha. Syempre supportahan natin yan. Tayo nakasuporta tayo dyan kay Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Breaking news lahat-lahat na dito sa Banat Bay. Hoy, mga kababayan, masalamat po lalo na sa mga nagme-message sa sinasabi nilang dito lang sila nakikinig at sumasagap ng balita mula sa ibang bansa. Maraming salamat po. Ayun. At sa mga kababayan natin dyan sa mga kanto-kanto na nanunood dito palagian at inaabangan everyday, sinasabi nila pag wala daw ang Banat Bay, nalulungkot sila. Sabi ko nga, pag kayo nalulungkot, walang... Totoo naman talaga, no? Pag isa si Sir Banat Bay talaga sa mga nagbibigay ng mga update sa atin na talagang may halong talagang matutuwa ka. Hindi ka maboboring talaga kapag pinapakinggan mo siya. No? Pati yung mga komento niya talagang... Grabe. Talagang matatawa ka sa mga banat niya sa ano eh. Kausap, ipokpok ang cellphone sa ulo. Pero lamang po mga kababayan, pero ngayon pa man tayo po'y maghahatid ng mga makabuluhang balita. Banatan natin ang mga dapat banatan sa lipunan at palakpakan naman natin ang mga dapat palakpakan. Ang problema, wala tayong mapalakpakan. Ano yan eh? World record. Wala tayong mapalakpakan ngayong panahon na to. Ewan ko ba kung ano ginagawa ng gobyerno natin? Di ba? Puro na lang kapalpakan, kawalangyaan. At puro na lang katarantaduan na ginagawa mga nasa gobyerno. Pero bago po... Pero sa tingin ko, no, sa akin lang kasi, no, sa obserbasyon ko, sa dami ng dumaang administrasyon talaga, no? Ito talaga yung, yung administrasyon na talagang naging, masyadong naging intriga. No? Naging maintriga masyado. Although yung kay GMA, yung kay Gloria, no, isa din yung sa maintriga. Pero ito talaga yung napaka-intriga. Kasi ang daming nangyari dito eh. No, dito sa administrasyon na to, 'di ba? Lalong-lalo na yung nagkabanggaan ng mga Duterte at Marcos at isa pa si PRRD nung pinadala sa ICC at isa pa syempre yan si BP Sara, yung mga yan. Ang dami-daming nangyayari. Grabe. Nangyari ang mga ganyang klaseng usapan. Ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede yung tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin ito una sa lahat. Itong issue na taong bayan na po nananawagan na mag-resign na si Bongbong Marcos. Yung mga latest survey, ayan po ay isang indikasyon na nasusuka na ang taong bayan dito sa Marcos na ito. Yan ang katotohanan. Pero may napanood ako, no? Parang interview sa kanya yon, no? Parang na tinanong siya kung magre-resign ba siya. Pero sinabi niya naman hindi siya magre-resign. Kumbaga hindi niya ugali na tumakbo sa kahit anong problema. Ayun, yun yung sinabi niya nun. Huwag na ho nating pagbalik-balik ta rin. Ayan po yung survey, yung latest survey. Ang sinasabi po niyan, ayos na. Resign ka na, wala na kaming tiwala sa'yo. Hindi mga kababayan, halimbawa kayo, kunwari may jowa kayo. Halimbawa lang naman po ang trust rating niya sa inyo 20% na lang. Mahiya ka naman kung magtatagal ka pa dyan.
Di ba? Kontakin mo 20% na lang wala na. Mahihiya ka na, di ba? Kapag ganong 20% na lang, hindi na, wala na yun. Hindi na magwo-work yun. Ibig lang sabihin nun, ayaw na sa'yo. Oo. Ganon din po kay Marcos, 20+% na lang po ang tiwala at mas matindi na yung percentage na walang tiwala sa iyo. Ultimong mga uniform personnel na sarili mong mga tauhan wala nang tiwala sa iyo. Kung tutusin kasi okay naman talaga yung nanalo siya ng 2022. Okay naman, wala naman talagang problema, talagang nakabalik na sila talaga. Yung pangalan nila talaga ng mga Marcos is talagang luminis na. Kumpara naman dati na talagang ang daming nagagalit sa kanila. Di ba nung tumakbo siya ng vice president, ang dami pa rin mga alanganin sa kanya noon. No? Pero simula nang nagtandem sila ng mga Duterte, nagkasama sila, unti-unting nabura. Di ba? Sa isip ng mga tao yung mga pangyayari. Siyempre, yung mga supporter ng Duterte, susuporta din sa kanya. Dahil magkasama sila ni VP Sara. No? Kaya mas lalong pumutok siya ng pumutok ng pumutok. Kaya yung sinasabi ng iba na ang mga Marcos ang nagdala sa Duterte, sa tingin ko kasi hindi 'Di ba? Kumbaga hindi sila yung nagdala sa mga Duterte. Kasi yung mga Duterte nanalo sa bilang presidente noong 2016 ba 'yon? Tama ba? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Nung tumakbo si Tatay Digong. 'Di ba? Kinaya ng mga Duterte manalo ng sila lang. 'Di ba? Nang walang hinihingang tulong na iba. So napaka-imposible naman na si VP Sara ay hindi mananalo sa eleksyon. Lalong-lalo na nakita ng taong bayan kung ano yung naging kilos ng ama nung naging presidente yun. 'Di ba? Kumbaga may resibo na, may pinatunayan . Kaya yung sinasabi nung iba na hindi naman mananalo si Sara Duterte, parang nabaliktad yung sitwasyon. Kasi nga 'di ba nung vice president, 'di ba naglaban si Leni Robredo at si PBBM, is talagang hindi nanalo si PBBM kay Leni Robredo. Si Leni Robredo yung naging vice president talaga. 'Di ba? Kasi nga hindi pa ganun ka-solid. Kumbaga hindi pa lahat nakukuha. Kumbaga mga loyalists pa lang yung nasa kanya noon . Pero ito kaya naging 30 million is nagsama yung mga DDS, loyalists, 'di ba? Dahil syempre BP Sara, BBM yan . No? At saka yung iba pa na kumbaga nabigyan ng pagkakataon. Kaso nga lang syempre yung sa trust rate kaya talagang bumababa, hindi na nagtitiwala dahil nga ang daming nangyari nitong mga nakakaraan. Hanggang ngayon, maraming nangyayaring ganon. Lalong-lalo na yung awayan sa mga Duterte, yung mga nangyari sa mga Duterte, yung sinapit ng mga Duterte, ang laking epekto yun sa administrasyon. Sabihin lang no mga kababayan, ang taong bayan nais nang mag-resign itong si Marcos. Palakpakan? Yan ang inaantay ng taong bayan. Aside from sa bumaba ang bilihin, aside from sa maayos ang sitwasyon sa trapiko, aside from sa gumanda ang peace and order, ang pinakahinihintay ng taong bayan yung kailan kaya magre-resign itong si Marcos. Sa kanyang kahihiyan. Ako, sa tingin ko kahit ganyan, hindi yung magre-resign yung kapal ng mukha niyan . Lalo na yung mga nakapaligid. Ang hard naman ni Sir Banat Boy. Sa kanya? Ang kakakapal na mga mukha niya mga yan. Kung gagawin nyo. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Ayun! Wala daw sa ugali niya ang tinatakbuhan ng problema. Ang problema ay ikaw yung problema. Yun nga yung mga nababasa ko sa comment . Yung sinasabi nila na ikaw yung problema. Kasi ako natatawa na lang ako sa mga comment. Pero kung tutuusin, sa tingin ko kasi hindi siya magre-resign. No? Siguro kung talagang dumating pa na di natin alam kung ano magiging desisyon niya. Siguro maaari pero tingin ko parang hindi pa, no? Pero sa tingin ko kung hindi siya magre-resign, no? Kung hindi naman siya magre-resign, mas maganda siguro na bawiin niya yung mga bagay na nagawa. Bumawi siya dun sa mga pagkakamali na nangyari ng mga nakakaraan. Diba? Marami pang paraan para makabawi sa taong bayan. Diba? Kung halimbawa, hindi ka magre-resign, ayaw mo mag-resign. Ngayon, siguro oras naman para patunayan mo sa taong bayan na karapat dapat talaga sa posisyon. At talagang
itama kung ano man yung mga pagkakamaling nagawa. 'Di ba? Kumbaga, yun ang dapat mong gawing action eh. 'Di ba? Ano ba yung pagkakamaling nagawa ko? Bakit nagalit sa akin yung mga tao? 'Di ba? Yun dun ka dapat mag-review. Ibalik mo yung mga nakakaraan. Kung saan ka nasira, kung saan nanggaling. Kasi hindi naman basta-basta magagalit sa iyo yung mga tao eh. Kumbaga hindi naman para siguro mga siraulo yung mga tao na magagalit na lang bigla nang walang dahilan. 'Di ba? So, alamin mo kung bakit. Siguro naman alam mo 'yan. Alam niyo 'yan. No? Ngayon kapag nalaman mo kung bakit, 'yun ang itatama mo, 'yun ang ididiretso mo. 'Di ba? Hindi pa naman huli ang lahat, meron pang 3 taon. Meron pang 3 taon para bumawi ka sa taong bayan at patunayan talaga yung leadership. 'Di ba? 'Di ba? Hindi, mga kababayan, ako kasi, kahit pa paano, sige, presidente yan, kahit pa paano nire-respeto ko pa rin. Pero hindi ko naging gusto yung mga naging desisyon niya. No, yung mga naging desisyon ng mga kasama niya, desisyon niya, lalong-lalo na yung pagkakadala kay Tatay Digong sa ICC na hindi naman tama, na hindi naman dapat ginawa dahil unang-una wala naman jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas at pangalawa, dating presidente pa rin ng bansa natin si Tatay Digong na sana biligyan pa rin ng respeto. Kasi si Tatay Digong is nagbigay ng respeto kay Apo Lakay. 'Di ba? Uulitin ko, napakaraming administrasyon ang dumaan dito sa Pilipinas. Pero ni isa walang nakapag-isip na si Apo Lakay ay ilibing dito sa libingan ng mga bayani. Ang tanging nakapag-isip lang na tao nun, si Tatay Digong lang. Hindi niya na inintindi kung ano yung sasabihin sa kanya nung mga kumokontra doon. Ang inintindi niya is yung makapagbigay pugay at respeto kay Ferdinand Marcos Sr. At syempre yung kay Madam Imelda, 'di ba? Na sinasabi kung kakasuhan niya ba si Madam Imelda dahil ganyan dahil yung mga nakakaraang ayaw ng pag-usapan ni PRRD 'yon. Ayaw niya na ng ganun. Kumbaga, dapat si PRRD, ano na lang palabra de honor Konsuelo na lang kay PRRD kung ano yung mga nagawa niya dapat 'Di ba? Dapat hindi sinapit ni PRRD kung ano yung sinasapit niya ngayon. Hindi niya dapat natatamasa. Yun yung isa sa pinaka hindi ko nagustuhan sa naging kilos ng administrasyon. Siguro isa din sa sinasabi ko na maaari kang bumawi sa tao. Yung pagkakadala kay PRRD, isa rin yan sa mas magandang ayusin nyo. Diba? Hindi yung pakikipagbati. Mas magandang simulan muna dito sa nangyaring gawak na to sa ICC kung pwede pang mahilot. Ibaligtarin po natin ang istorya. Ikaw talaga ang problema, Mr. Bongbong Marcos. Diba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ako tumatakbo sa problema. Oo nga, hindi ka nga tumatakbo sa problema. Paano ka tatakbo sa problema? Ikaw nga yung problema Hindi mo pwedeng iwan yung sarili mo. Di ba? Isama mo yung sarili mo. Bumaba ka na. Mag-resign ka na. Imantakin mo wala ka ng Pero ang dami talagang tao na nagsasabi na siya yung pinagre-resign talaga. No? Parang mag-resign na yung gabinete, pati ikaw mag-resign ka na. Parang ganun yung sinasabi nila. Although may nagsasabi din na si BP Sara daw, dapat siya ang mag-resign. Parang mga ganun. Pero mas marami marami talagang naiinis kay sa kanya. 'Di ba? Sayang yung naging sayang yung naging posisyon sa gobyerno. Kumbaga, sayang yung pagiging presidente kung ganito lang yung aabutin mo na nagiging tingin sa'yo ng tao hindi maganda. 'Di ba? Lalong-lalo na is nakabalik na yung pangalan nila dapat. No? Dapat nililinis na nila ngayon yung pangalan nila 'Di ba? Nahilot na nila Kasi ang tagal na panahong nasira yung pangalan nila. Ang tiwala ang taong bayan sa'yo. Kaya nga dapat ini-impeach na ito. Kasi mga kababayan, sabi nga, di ba, sa impeachment, pag wala na sa'yo yung tiwala ng taong bayan, dapat ka nang ma-impeach. Di ba? So, ibig sabihin po ng mga lumalabas na survey dyan, alam mo naman, mga bata mo pa iba dyan And yet, isinusuka ka na rin. Talagang ayaw na sa'yo. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ako sumusuko sa problema. Oo nga, hindi ka nga sumusuko. Ikaw yung problema Wala talaga tayong magawa, Brad. Hindi, Brad. At saka nagiging problema kasi sa kanya yung nagiging paiba-iba siya ng desisyon. Yun yung nagiging problema sa kanya. Isa yun.
Tayo magawa pagka ikaw ang problema tapos sabihin mo hindi ka sumusuko, abay, malupit ka talaga. Alam mo, ang labo kasi nito eh. Ang labo talaga eh. Kaya lalo na buwisit itong taong bayan dito kay Marcos. Mantakin mo, pag-resign niya lahat, tapos, pagpapalit-palitin lang pala niya ng pwesto. Alam mo kung anong tawag dyan? Kumbaga, akala natin ire-reformat, parang ibabalik mo rin pala yung mga virus. Ha? Hindi, alam mo kung anong tawag dyan? Isa yan talagang senyales na ikaw ay napakahinang nilalang. Diba? Ang tawag dyan is trip to Malacanang. Anong trip to Malacanang? Bakit ba? Hindi alam mo yung contest na trip to Jerusalem? Oo. Hindi ko nga alam ba't tinawag na trip to Jerusalem yung contest na yung iikot, yung tutugtog, tapos iikot, tapos babawasan ng isang upuan doon sa bilang ng tao, tapos unahan sila sa upuan. Parang ganun lang ginawa mo eh. Pinaikot. Tayo na lahat, resign na lahat. Tapos ito pa yung isa nagiging problema na talagang hindi siya nagkakaroon ng sariling paninindigan. Yun yung sinasabi ng iba. Na talagang, kinukumpara siya sa tatay niya na napakalayo niya. Yun, parang napakalayo ko sa tatay, hindi ganyan magdesisyon si Apo Lakay. Dahil kahit ako, pag napapag-aralan ko yung kahit sa mga kwento ng mga magulang ko kay Apo Lakay talaga. Si Apo Lakay talaga, may paninindigan talaga. Talagang siya yung nagdidesisyon at hindi siya nakikinig sa iba. Kung makinig man siya, siguro, minsan-minsan lang, 'di ba? Pero mas marami yung talagang pinaninindigan niya. Tugtog ka lang. Tapos, nilipat mo lang yung iba. Actually, hindi nga lang nilipat eh. Bantakin mo yung mga economic manager niya, yun ang niretain agad-agad. Kinabukasan. Ba't mo pa pinag-resign yun? Kinabukasan din naman eh. Sabi nga nung isang nakausap ko, sabi niya, halata namang scripted yung pagpaparesign. Kasi paglabas yung issue na mag-resign kayo, agad-agad yung mga economic manager at saka ibang mga secretary, may nagawa na kagad silang statement, official statement. Halimbawa, sinasabi nila kagad na, yes, we will comply with the president statement to resign. Gado kaagad, ang bilis daw. Parang ang lumalabas dito, parang alam na nila. 'Di ba? Parang maghanda na kayo ng mga ganyan-ganyan nyo, ng mga resignation nyo. No? Parang gano'n. Nako. Parang dinaig pa ang AI. No? Sa sobrang bilis dinaig pa AI. So, ganun daw, halatang scripted daw. Alam mo, kung meron mang masasabi natin, napaka-importante na mga issue sa ating pamahalaan, alam mo pinaka-problema ng taong bayan, aside from ikaw, Mr. Marcos, ay nagpabaya sa peace and order ng ating bayan. Ikaw, Mr. Marcos, tinira nyo ng tinira ang mga Duterte. More than that, the real problem is na ramdam ng bawat Pilipino na nasa laylayan ay walang iba kung hindi yung taas ng bilihin. Walang iba kung hindi yung hirap na ho silang yung kanilang sinasahod ay hindi na sapat. Yes. Hirap na ho sila sa mga pang-chicha nila, pangkain nila. Yan po ang sabi nga puso ng problema ng Pilipinas. Kasi kung tutusin na nakakaramdam talaga ng problema ng Pilipinas, yung mga nasa laylayan, yung mga nasa baba. Hindi naman mararamdaman ng mga nasa taas yan No? Lalong-lalo na yung mga nagpapasarap na lang sa gobyerno. Hindi nila mararamdaman yan. Mararamdaman mo yan kung talagang ikaw mismo ang bababa mula sa taas. 'Di ba? Kasi hindi mo masasabing umaasenso na ang Pilipinas kung meron ka pa ding nadidinig na reklamo sa mga taong nasa baba. Dahil nga sila yung nakakaalam niyan Gutom. Kaya nga sinasabi ko, hindi sagot ang ayuda dyan. Kasi kapag nalalaman nila, ang dami ba nahihirapang tao, ang dami naghihirap, magbigay tayo ng ayuda. Hindi dapat ganun Kasi ang ayuda, panandali ang tulong lang yan Panandali ang pantawid lang yan Ang dapat ibigay talaga sa taong bayan na alam mo, para umasenso, kung naghihirap man sila, kung naghihirap man tayong lahat, dapat yung sapat na trabaho, tsaka dagdag sweldo. At magbigay doon sa mga tao ng mga negosyo na pwede nilang gawing kabuhayan para makapagsimula sila. 'Di ba? Dapat ganun, hindi ayuda. Hindi dapat natin sinasana yung mga tao sa ganun. Kasi ang ayuda, inilalabas yan sa oras ng pangangailangan.
kapag merong kalamidad na nangyari sa atin o pandemya. Meron tayong mahuhugot. Hindi yung nag-uubos lang tayo ng pera para ipakita sa tao na tumutulong, pero sa maling paraan kasi yun eh. Hindi naman kailangan. 'Di ba? Syempre, yung lahat naman tayo gusto nating mabigyan ng ayuda kung tutuusin. Pero para sa akin kasi hindi pa panahon. 'Di ba? Maraming panahon para gamitin 'yan. 'Di ba? Hindi natin alam ang kalikasan, yung panahon kung ano ang magiging ano sa atin. Kaya dapat talaga iniipon, pinaghahandaan natin. Ang dapat itinutulong natin sa taong bayan, yung dagdag sweldo, trabaho, at mabigyan ng pagkakakitaan yung mga taong bayan at ibaba din yung bilihin. Ganun lang yun. Kung hindi man maibaba ng babang-baba, ayos lang yung natural lang. Yung alam yung kakayanin ng taong bayan yung presyo. Ika nga, gutom ang mga Pilipino. And we all know that. Sila lang kung hindi nakakaramdam yan. Panay ang ang party sa Malacanang Bupet ng bupet yan. Diba? Bupet ng bupet. Ay, hindi nila mararamdaman yung gutom. Kasi nga, hindi sila gutom. Diba? Yun ang problema talaga ng taong bayan. At napakalaking factor niyan, people of the Philippines, yung economic manager ng Pangulo. Why? Una, bumulusok ang budget. Questionable na nga yung mga blank doon sa budget natin, bumulusok pa. Yun na nga lang sa sa budget ng speaker, di ba? I mean, nung Congress pala. Sobrang tumaas na. Budget ng Office of the President, sobrang tumaas din. Bumulusok talaga sa sobrang taas. Tapos may blanco pa, di ba, doon sa budget. Isipin mo na lang yung ganong klaseng nakikita ng taong bayan na problema. Dagdagan mo pa, lalong tumaas, bumulusok pakyat ang utang ng bansang Pilipinas. Yun lang. So, wala namang problema eh. Sabi nga ni Yorme, walang problema kung mangutang. As long as makikita at mararamdaman ng bawat constituent mo yung inutang. Yun ang dapat. No, katulad nung 'di ba, nung pandemic, 'di ba? Si Tatay Digong, hindi na baling mangutang kasi nararamdaman natin eh. Dumarating sa atin yung tulong eh. 'Di ba? Doon pa lang sa SAP nararamdaman natin tulong sa mga pinapadalang tulong sa atin ng gobyerno noon. 'Di ba? Nararamdaman natin. At saka dapat talaga kung tayo uutang na mga ganyan-ganyan, 'di ba? Dapat talaga sa emergency use natin ginagamit sa oras talaga ng pangangailangan. Hindi yung basta-basta na lang ginagastos kung saan-saan. Dapat ganun. Naramdaman po ba? Hindi. Lalong nagutom ang mga Pilipino. Kaya nga mahirap eh. Kumbaga, gastos ng gastos, labas ka ng labas ng ganito. Kapag dumating yung in case of emergency, wala kang mahuhugo. Diba? Kumbaga, parang nagiging one-day millionaire ka. Parang ganun yung nangyayari. Kaya pag dumating yung mga pandemya, kalamidad, saan tayo kukuha? Siyempre, uutang na naman. Ang hirap na naman. Diba? Magkakabaon-baon na naman tayo. Panayang import ng rice. Ano pa? Aside from that, hindi lang sa nagutom ang mga Pilipino, pinoproblema pa nila gamot. PhilHealth. Yung pa, PhilHealth. Isipin mo, pinoproblema nila ang mga gamot na bilihin ngayon. Yung supposedly aayusin yung dapat babayaran dahil meron na pong batas. Ano yun? Universal Healthcare, di ba? Alam nyo ba na dapat wala kayong binabayaran? Alam nyo, yun ang nasa batas natin eh. Universal. Bakit ganun? Ba't di natutupad? Kasi hindi nilalagyan ng sapat na budget. Ayun lang. Ay nako. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.